Nagsimula ang kwento sa isang nayon na pinangalanang Eager. Ang may pulang buhok na lalaki na nakasuot ng cowboy dito ay si Beat, at sumasali siya sa isang hunting trip. Gayunpaman, walang nagawa si Beat kundi tumakbo nang sumugod ang beast sa kanya. Naging sanhi ito ng isang babae na nagngangalang Elsia na lumabas at harapin ito para kay Beat habang nagtago ito sa likod nito. Agad na dumating ang mga taga-nayon upang harapin ang beast. Hindi kalayuan sa grupo ni Beat na nangangaso, ang grupo ng mga kababaihan sa nayon ay umaakyat sa bundok upang mamitas ng mga halamang gamot. Nagsama pa sila ng mga bata para bantayan sila. Maginhawang, ang mga bata ay masayang naglalaro at tumatakbo kung saan-saan. Inihilig ng isang bata ang kanyang katawan sa bangin upang tumingin sa isang bagay, pagkatapos siya ay natangay at nadulas. Sa kabutihang palad, napansin ito ng isang babae na berde ang buhok at gumamit ng lubad para hilahin ang bata. Sa pamamagitan ng mga salita ng bata, ang babaeng ito ay si Atli. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang grupo ni Atli kasama ang grupo ni Beat. Excited niyang ipinagmalaki ang beast na hindi naman talaga niya nahuli. Gayunpaman, sa isang maliit na bagay, hindi ito sapat para sa buong nayon upang kainin. Habang pinanghihinaan sila ng loob, biglang may ingay mula sa langit, ang ingay na umaatungal na parang winawasak ang langit. Nang si Beat ay naguguluhan pa, isang bagay ang sumugod pababa mula sa itaas at sinira ang kanyang bahay. Ang malakas na tunog ay umaakit sa mga taga-nayon at nagtipon sila sa paligid ng bagay na nahulog. Pinag-usapan nila kung ano iyon, ngunit kahit ano pa iyon, kinailangan itong sipain ni Beat ng isang beses dahil sinira nito ang kanyang bahay. Naniniwala ang mga taga-nayon na ito ay kayamanan mula sa langit, at sa loob ay tiyak na may pagkain. Masaya silang nag-organisa ng piging. Nang hapong iyon ay nagtipon-tipon sila sa paligid ng bakal na misa at nagsindi ng apoy, masayang umaawit dahil kakain na sila ng masarap. Masaya silang sumayaw, hindi nila alam na may 2 taong nakatingin sa malayo sa ibaba ng nayon ng Eager. Hindi na nakatiis si Beat at gumamit siya ng patpat para basagin ang bagay para mabuksan ito. Sa bawat paghampas, unti-unting napagtanto ni Elsia na hindi ito pagkain. Ngunit huli na nang gumawa si Beat ng isang huling hampas. Pagkatapos, sa loob, may lumabas na tao at inatake siya. Inakala ng mga bata na umaagos na ang pagkain, kaya nagmadali silang kumagat. Masakit na sumigaw ang misteryosong lalaki na hindi siya pagkain. Sa itaas, laking gulat din ng lalaking maputi ang buhok nang makita ito. Nang gabing iyon, nakaupo ang mga taga-nayon at nakikinig sa pakikipag-usap ng lalaki. Wala siyang naalala, kaunting alaala lamang tungkol sa kanya na nasa kabilang panig ng pader at humiling sa mga taga-nayon na tulungan siyang makabalik. Sa narinig nilang lahat, nagtawanan silang lahat. Ipinaliwanag ni Elsia sa lalaki, ang lupain na kanyang kinatatayuan ay tinatawag na Lingoland. Ito ay isang mundo na napapalibutan ng isang pader at nakatulong ang pader na ito na itago ang lupa, protektahan, pangalagaan, at suportahan ito. Ang pader ay nakita ng mga tao bilang walang iba kundi ang Diyos. Sa loob ng pader ay nahahati sa 2 malalaking bansa. Sa kanan ay ang Ludo, isang lugar para sa mga iskolar ng kaalaman. Sa kaliwa ay ang Republic of Rica, isang lugar na nagpaparangal sa katapangan ng mga general. Naniniwala ang mga taga-nayon na nasa loob ng pader na ito ang buong mundo. Kaya naman, wala sa labas na tutulong sa kanya na pumunta doon. Gayunpaman, gusto pa rin ng lalaki ang tulong ng mga taga-nayon para ay lapit siya sa pader. Ngunit hindi nila magawa, dahil ang lugar na ito ay halos gitna ng pader at napakalayo. Nang marinig iyon, nagpa siya ang lalaki na pumunta mag-isa nang hindi sila kailangan. Laking gulat din ng lalaking maputi ang buhok na kanina pa nagmamasid simula umaga nang marinig ang tungkol sa kabilang panig ng dingding. Sa oras na ito, dumating ang isang driver sa nayon ng Eager. Walang sabi-sabi, naglagay siya ng bracelet sa tenga, saka nag-transform bilang robot. Inutusan pala ang lalaking ito na kunin ang bagay na nahulog sa nayon. Gayunpaman, nang makita niyang wala itong laman sa loob, lumingon siya para tanungin ang mga taga-nayon. Sinabi niya na ang bagay na ito ay tinatawag na rakuho, at sa loob nito ay tiyak na naglalaman ng kayamanan. Naniniwala sa mga taga-nayon na kinuha nila ang lahat ng kayamanan at itinago ito. Nang marinig iyon, ang buong nayon ay sabay-sabay na itinuro ang may itim na buhok na lalaki.
Ngunit sinabi ng tulisan na hindi siya walang isip para sabihin na ang maruming taong ito ay ang Rakuho Treasure. Sa pakiramdam na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, ang bandido ay nagsimulang magwasak sa paligid. Sira na naman ang bagong ayos na bahay ni Beat at nagtakbuhan ang mga taga-nayon sa takot. Tumakbo si Atli sa kanyang bahay para kunin ang gamit ng kanyang ama. Sa labas, sinubukan siyang pigilan ni Elsa para lumikas ang mga taga-nayon. Gayunpaman, ang kanyang mga bala ay walang epekto sa robot. Sumigaw siya para mabilis na magsalita ang lalaki para tulungan siya. Siya ay humakbang pasulong, nagpapaliwanag, at maginhawang humiling sa tulisan na tulungan siyang tumawid sa pader. Siyempre, akala din ng bandido na yon na nagtitrip siya at umatake. Humarap ang lalaki patungo kay Elsa nang walang suot, nagrereklamo na hindi pinakinggan ng lalaki ang kanyang paliwanag. Namula si Elsa at sinabihan siyang magsuot ng pantalon. Sa pagkakataong ito, tumakbo si Atli at iniabot sa lalaki ang salawal ng kanyang yumaong ama. Pagkabigay nito, naglabas siya ng singsing na katulad ng sa bandido at isinuot sa kamay niya. Nagbago siya at nakipag-away sa bandido. Kahit na ito ay isang katawan ng makina, sobrang liksi nito at nakakaiwas sa mga pag-atake at gumamit siya ng letigo upang umatake. Tinanong ng lalaki ang mga taga-nayon kung ano iyon. Tinawag ng propesor sa nayon ang mga makinang ito na Brihi, at ang singsing ay tinawag na Bindwarper. Hanggat may paniniwala, ang nagsusuot ay maaaring magbago. Ngunit si Atli ay nahuli ng tulisan at balak niyang sirain siya. Ang mga taga-nayon ay sumigaw para sa kanya na lumaya, kung hindi ay masasawi siya kasama ang Brihi, ngunit pinigilan ng bandido na mangyari iyon. Nang marinig ito ng tila seryoso, nagpa siya ang lalaking itim ang buhok na iligtas ang babae na nagpahiram sa kanya ng Andes. Tumakbo siya pabalik sa Rakuho at kumuha ng Bindwarper. Bagamat wala siyang naaalala, isang bagay ang pinatunayan niya, na siya ay napakalakas. Sa pagtataka ng lahat, isinuot niya ang singsing at nag-transform. Pagkatapos ay tinulungan niya si Atli na makatakas mula sa pagkakahawak ng Brihi. Hindi pinahintulutan ng bandido na magsalita ng walang kaparikan, ang lalaki ay umatake sa kanyang ulo ng isang tadtad, na nagpagalit sa kanya, pagkatapos ay kinaladkad siya pababa ng bundok upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Pareho silang malayang nahulog. Pagkalapag, mabilis na hinampas ng bandido ang likod ng lalaking itim ang buhok, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang Brihi ay mas flexible pa kaysa kay Atli, kaya nataranta ang bandido. Pinaulanan siya ng mga bala ng bala, ngunit nakaharang pa rin ang nababaluktot na katawan. Nagsimula siyang mag-counterattack ng maraming pag-atake. Sinuntok niya ito na lumipad sa langit, pagkatapos ay sinipa siya sa lupa. Tinatapos ang bandido sa pamamagitan ng mga welga, pagkatapos ay sinira ang Bindwarper. Sa hindi inaasahan, ang kanyang paraan ng pagtatapos ay hindi pumaslang sa piloto, ngunit hinayaan siyang makatakas. Nagulat ang lahat, nagtatanong kung sino siya. Ang lalaki ay may kumpiyansang sinabi, "Ako ay Back Arrow." Pagkatapos sabihin iyon, muling nag-transform si Back Arrow, nagpaalam sa lahat, saka lumipad patungo sa dingding. Ngunit kahit gaano pa siya katagal, ang pader ay hindi nagpapakita ng tanda ng paglapit, na nagpapagod sa kanya, at bumalik siya sa anyo ng tao. Habang nananagoy sa gutom, nagpakita ang isang lalaking maputi ang buhok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shubi, at ang babae ay si Senador. Nagpahayag ng sorpresa si Shubi na mapanatili ni Back Arrow ang Brihi form ng hanggang 5 oras. Ang pinakamatagal na alam niyang magagawa ng isang tao ay 2 oras lamang. Dati nang na-eavesdrop ni Shubi na si Back Arrow ay mula sa kabilang panig ng dingding, kaya naman curious niyang tinanong siya kung ano ang meron doon. Si Back Arrow ay hindi ito matandaan ng malinaw. Nang sasabihin na sana niya ang naaalala niya, galit na humarang si Senador, na iginiit na wala talaga sa kabilang panig. Sinabi ni Shubi na ang pader ay kasing taas ng 10,000 metro, at ipinaliwanag na kakailanganin nito ng 5,000 katao na kasing tangkad ni Back Arrow na nakasalansan upang maabot ang tuktok. Ngunit tila hindi maabsorb ng utak ni Back Arrow ang kaalamang ito, kaya sinuntok niya si Shubi sa mukha. Sumugod si Senador upang protektahan ang kanyang amo, ngunit hinarang ni Shubi ang kanyang sandata gamit ang kanyang hita. Ginamit niya ang kanyang pagkain para pakalmeyan si Back Arrow, pagkatapos ay iminungkahi niyang tulungan siyang tumawid sa pader.
Ngunit si Back Arrow ay kailangang maghintay ng ilang araw dahil kinailangan ni Shubi na muling kalkulahin ito. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay hindi alam kung ano ang nasa labas ng dingding at sumang-ayon si Back Arrow nang marinig niya. Samantala, sa nayon, ginagamot si Atli pagkatapos ng labanan. Nang okay na siya, naalala niya si Back Arrow. Mag-isa, hindi siya maaaring tumawid sa pader, kaya kailangan nilang hanapin siya at pigilan. Gayunpaman, nang lumabas siya, nakita niya si Back Arrow na natutulog na sa pintuan. Para naman kay Shubi, bagamat masungit si Senador, hindi siya makikialam sa kanyang negosyo. Pinaalalahanan lang siya nito na kung alam ng emperador, malalagay siya sa problema. Bumalik ang dalawa upang makita ang isang general na nagngangalang Kai. Nagtanong siya tungkol sa pangalawang rakuho, ngunit iniwasan ni Shubi ang paksa at umalis. Kinaumagahan, binigyan si Back Arrow ng mga damit na tinahi ni Beat. Upang mabayaran, itinayo niya muli para kay Beat ang isang bagong bahay upang palitan ang sinira niya. Ngunit ito ay walang iba kundi isang kubo ng aso. Nagdududa pa rin si Elsa kay Back Arrow. Naniniwala siyang peke ang amnesia nito at lahat ng tungkol sa kabilang panig ng pader ay ilusyon lamang. Matapos makipagpalitan ng tingin sa matanda sa nayon, sumama siya sa paghahunting. Habang nanatili si Atli sa lugar ng pangangaso, ipinakita ni Elsa kay Back Arrow ang nayon ng Eger. Napakaliit ng lugar na ito, sapat lang ang mga mapagkukunan para mabuhay sila araw-araw. Si Atli ang sheriff at nag-aalaga pa rin ng maraming ulila. Unti-unti na silang nasasawi, kaya hindi nila maaaring hayaang manatili si Back Arrow dito dahil siya ay itinuturing na rakuho na hinuhuli ng mga bandido. Hindi nila kayang ma-take tulad noong nakaraan. Nagtanong si Back Arrow kung bakit hindi na lang sila lumipat. Ipinaliwanag ni Elsa na dahil ang dalawang bansa, ang Rika at Ludo, ay nasa digmaan at napakahirap para sa kanila na makarating sa lugar na ito upang manirahan. Nang marinig iyon, inosenteng sinabi ni Back Arrow, kung gayon, ayos lang na lumampas sa pader. Ngunit hindi naniniwala si Elsa at ang mga taga-nayon na mayroong anumang matitirhan doon. Samantala, sa Republika ng Rika, inatasan ni Shubi si Senador ng gawain ng pagsubaybay kay Back Arrow. Binigyan pa niya ito ng selyo para makapasok sa ipinagbabawal na archive. Gagawa siya ng kopya nito at hahanap ng paraan para makatawid sa pader bago malaman ng maliit na mundong ito ang pagkakaroon ni Back Arrow. Sa panig ng Ludo, naibalik ang singsing ng bandido. Ang mga opisyal ay nakikipag-usap sa mga mersenaryo nang pumasok si Princess Fane. Lumalabas na gumamit ang Ludo ng mga mersenaryo para kunin ang rakuho sa halip na hukbo upang mapanatili ang kanilang imahe bilang isang mapayapang bansa. Gusto ni Fane na makuha nila si Back Arrow sa lahat ng halaga. Naniniwala siyang siya ang susi sa pagkakaroon ng kapayapaan. Kasunod ng kagustuhan ng prinsesa, nakipag-ugnayan sila sa Panginoong namamahala sa teritoryo ng nayon ng Eger. Ngunit tumanggi siyang hayaan ang mga sundalo ng Ludo na tumakbo ng laganap sa kanyang lupain. Gayunpaman, nagbanta ang opisyal na sisirain ang kanyang teritoryo, kaya pumayag siya. Nang hapong iyon, dumating ang mga sundalo ng teritoryo ng Eki sa nayon ng Eger. Hiniling niyang ibigay si Back Arrow, ngunit maagang umalis si Back Arrow. Nang marinig iyon, inutusan ng Panginoon ang kanyang mga sundalo na burahin ang nayon ng Eger. Ang commander ay sumunod, nagbago, at nagsimula ng pagpaslang. Muling humakbang si Atli para pigilan siya, ngunit dahil mas maliit ang katawan niya, itinali siya ng commander at inihagis. Sa krisis, natuklasan ni Elsa ang isa pang singsing sa loob ng rakuho. Siya ay mabilis na nagbago, ngunit sa ilang kadahilanan, nang siya ay lumapag, nahulog siya sa isang hukay at nawala. Sinakal si Atli at napilitang magdi-transform. Habang tumatakbo palayo si Beat, nakasalubong niya si Back Arrow, na hindi umalis pero natutulog sa balon. Nang marinig na nasa panganib ang mga taga-nayon, walang pag-aalinlangan, isinuot niya ang singsing at lumipad upang sipain ang commander. Samantala, sa ilalim ng lupa, narinig ni Elsa ang isang boses sa loob ng brihi, na humihiling sa kanya na tanggapin ang pagiging piloto. Sa itaas, nang matalo pa lang ni Back Arrow ang commander, nagsimulang yumanig ang lupa, at lumabas si Elsa na may bitbit na isang buong barko. Nang humiwalay siya, huminto ang barko kasama si Shubi. Nalaman ni Kai ang pag-iral ni Back Arrow sa pamamagitan ni Senador at tinanong niya si Shubi,
ngunit sinabi ni Shubi na nag-iimbestiga siya at nakakita siya ng isang bagay na kawili-wili sa ipinagbabawal na archive, iyon ay isang barkong may kapangyarihang sirain ang buong mundo. Sinabi ni Kai kay Shubi na mag-ingat na huwag masyadong maingay dahil napapansin na ng emperador ang kanyang mga kilos. Sinabi ni Shubi na malapit na siyang magpadala ng ulat. Bumalik sa Aegir, excited si Back Arrow at hiniling si Elsia na dalhin siya sa dingding, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang pangalagaan ang mga taga-nayon. Kahit anong kambansin niya, tumanggi pa rin siya. Samantala, nakipag-ayos si Beat sa commander. Nang gabing iyon, nagtipon ng buong nayon upang hulihin si Back Arrow. Naniniwala silang gusto lang siya ng kanilang Panginoon, kaya ibibigay nila siya para matiyak ang kapayapaan sa nayon. Inaantok na sinabi ni Back Arrow na magagawa nila ang anumang gusto nila. Gayunpaman, heteng gabi, palihim na dumating si Atli para pakawalan si Back Arrow. Hindi niya gustong magsakripisyo ng isang tao para sa kanyang sariling kapakanan, at hindi siya naniniwalang maliligtas sila ng isang lalaking nagtangkang tapusin ang buong nayon kung ibabalik nila ito. Nagpakita si Elsia sa likod, nakatutok ang baril kay Atli. Nagsalita si Back Arrow para pigilan siya dahil naiintindihan niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Hindi siya tatakas at magiging dahilan para madamay ang lahat. Kung tutuusin, gusto lang ni Back Arrow na maabot ang pader nang hindi naaapektuhan ang sinuman. Pagkatapos ay tinanong niya si Elsia kung nagsisinungaling ang lalaking iyon at pagkatapos ay bumaling sa nayon, pagkatapos ano. May kapangyarihan siyang kontrolin ang isang buong barko, ngunit tinanggap pa rin na kumapit sa iba na tulad nito. Nagising siya na walang maalala tungkol sa sarili niya, ngunit alam niyang kung itatanggi niya ang sarili niyang damdamin, wala sa kanya ang mananatili. Kinabukasan, sama-samang umalis ang lahat. Nakalock si Back Arrow sa isang hola at natuklasan ni Atli na kinuha rin ang kanyang singsing. Napagtanto na ito ay ideya ni Beat, ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Pagdating nila, malugod silang tinanggap ng Panginoon at ipinakita sa mga taga-nayon ang lupaing ipinangako niyang ibibigay sa kanila, na labis nilang ikinatuwa. Matapos makumplito ang pagbibigay ng lalaki at ang singsing, ang mga taga-nayon ay umalis. Habang hiniling ni Beat na sumali sa hukbo, wala siyang napala rito dahil kinasusuklaman na siya ni Atli. Nang makaalis ang mga taga-nayon, nagpaputok si Beat ng mga kanya ng palm. Gayunpaman, ang Panginoon ng teritoryo ay nag-activate ng mga pampasabog na itinanam, na nagdulot ng pagguho ng lupa na nagpalubog sa buong ship. Naniniwala siya na ang pagpuksa sa nayon ng Aegir ay ang pinakamahusay na paraan upang mailigtas ang kanyang teritoryo, dahil kung malaman ng dalawang bansa, Rika at Ludo, ang pagkakaroon ng ship na iyon, hindi sila magdadalawang isip na salakayin ang lupaing ito at iyan ay politika. Nang malaman ni Beat na siya ay niloko, siya ay galit na galit, habang si Back Arrow ay tumawa ng malakas, na ikinagalit ng commander kaya siya ay papaputukan. Nang balak ng commander na ipadala si Beat sa libingan kasama ang nayon, binato siya ni Back Arrow ng bato. Sinamantala ni Beat ang pagkakataon, inagaw pabalik ang singsing, at ibinato kay Back Arrow, nakikiusap sa kanya na iligtas ang kanyang nayon. Iyon lang ang kailangan ni Back Arrow at lumaya siya, nag-transform, binuhat si Beat, at lumipad patungo kay Elsia, na lumulubog. Hindi niya pinansin ang katotohanang pinagtaksilan siya ng mga ito. Dahil likas na mapagbigay, hinimok niya si Elsia na tumayo, dahil sa pag-asa lamang sa sarili ay iligtas ang sarili. Pagkatapos ay bumangon siya at itinaas ang buong ship upang makatakas sa panganib. Hindi pa rin sumusuko ang commander, kaya nag-transform siya at hinabol sila. Sa pagkakataong ito, humakbang si Atli para ayusin ang dati niyang sama ng loob sa kanya. Katulad noong nakaraan, siya ay hinawakan at inihagis. Ngunit sa sandaling nagpaputok siya ng mga bala sa kanya, ibinalik ni Atli ang mga bala pabalik sa kanya. Nang siya ay nasugatan, sumugod si Back Arrow, nagpakawala ng mga atake, at tinapos ang commander. Pagkatapos, bumalik ang buong nayon upang balaan ang Panginoon ng teritoryo bago umalis. Sa pagkakataong ito ay tatanggo sila sa kabilang panig ng pader, kung saan siguradong makakahanap sila ng lugar na kanilang kinabibilangan. Tungkol naman kay Shubi, iniulat niya sa emperador ang tungkol sa pader at ang sandata ng malawakang pagkawasak nang hindi binanggit si Back Arrow. Hiniling pa niya ang karapatang personal na sirain ito. 15 taon bago nito sa Republic of Rika, sa isang nagugutom na nayon,
Ang mga bata ay ipinamigay sa Rika dahil walang pera or pagkain ang mga taga-nayon. Kabilang sa kanila, sina Kai at Shubi. Gayunpaman, sa halip na tanggapin ang kapalaran ng pagkaalipin, nagpasya ang dalawa na patunayan nila ang kanilang halaga sa kabisera, at mula roon ay naging dalawang dakilang general sila ngayon. Dumating si Kai upang batiin si Shubi ng tagumpay sa kampanyang ito. Lahat para sa pangako ng hilagang pader sa pagitan nilang dalawa. Bumalik sa grupo ni Back Arrow, si Elsa ay naglabas ng mapa ng Lingoland. Ang kanlurang bahagi ay Rika, ang silangang kalahati ay Ludo, sa paligid kung saan ang ilang maliliit na bansa ay tulad ng teritoryo ng Eki dito. Tinalakay ng grupo ang isang ligtas na ruta patungo sa pader. Iminungkahi ng doktor na maglakbay pahilaga kasama ang neutral zone kung saan mayroong ruta ng pedestrian sa pagitan ng Rika at Ludo dahil ito ay neutral na lupa. Magkakaroon din ng maraming mangangalakal at maaari silang makipagkalakal para sa mga kinakailangang supply. Ito ay makatwiran, kaya lahat ay sumang-ayon. Biglang sumabat ang boses ni Beat, na nagpahayag na ang hukbo ng Rika ay humarang na sa kanilang dinadaanan, at iyon ay si Shubi. Pagkatapos, si Senador ay naghatid ng mensahe mula sa emperador sa grupo ni Back Arrow, na nagsasabi na sino mang manggahas na mag-isip na tumawid sa pader ay sinisira ang utos ng Lingolan. Hindi niya pinahintulutan ang mga negosasyon at inutusang sirain ang mga ito. Ipinaalam sa kanila ng doktor na magtatago sila sa Bankia, isang neutral na lungsod ng kalakalan sa Hilagang Silangan. Na may plano, nag-transform silang tatlo, Back Arrow, Elsa, at Atli at umalis na sila. Ipinakalat ni Shubi ang 4 na mersenaryo na inupahan niya. Nag-transform sila at nag-spray ng ilang uri ng gas na nagpahinto sa ship. Pagkatapos ay dumating si Shubi upang makipag-usap kay Back Arrow, tinitiyak sa kanya na magiging kapaki-pakinabang ito para sa magkabilang panig, kaya dapat gawin ni Back Arrow ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay umalis siya, hinayaan ang 4 na mersenaryo na umatake. Pagkatapos ng maikling palitan ng pagpapakilala, nagsimula ang labanan. Sumugod muna si Shubi, pagkatapos ay ginamit ni Atli ang kanyang letigo upang itali ang dilaw, ngunit kinaladkad siya nito pababa sa lupa. Tumalikod si Back Arrow upang iligtas siya, ngunit naharang ng hangin at tubig ng mga berde at asul. Nagbuga rin ng apoy si Red, nagpa-atras kay Back Arrow. Nang makita ang isang panig na sitwasyon, umalis si Elsa sa ship upang suportahan si Atli, ngunit nagawa pa rin ni Blue na atakihin si Elsa palayo at patuloy na naipit si Atli sa lupa. Hinahampas pa rin si Back Arrow ng mga elemental na pag-atake ng tatlo, pilit na tinikom ang kanyang bibig. Nang siya ay mapahirapan, sila ay nagdagsaan at nagyabang ng kanilang nagkakaisang lakas. Nang marinig ang salitang pagkakaisa, may naalala si Back Arrow. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang bagong kakayahan niya, na lumikha ng mga clones. Gumawa si Back Arrow ng 4 na clone at magkasama nilang tinalo ang 4 na superhuman na robot. Napagod din siya ng husto sa paggawa ng mga clone at sa sandaling iyon, inutusan ni Senador ang buong hukbo na palibutan ang grupo ni Back Arrow, na nag-utos sa kanilang paglipol. Ngunit pumagitna si Shubi, na naging sanhi ng sunod-sunod na pagsabog ng mga brihi at mga armas. Pagkatapos ay ikinulong niya si Senador at pinuntahan ang grupo ni Back Arrow. Sumuko si Shubi at kusang loob na naging bilanggo ng mga brihi. Matapos obserbahan ang labanan, napagpasyahan niya na si Back Arrow ay karapat-dapat para sa kanya na sumali. Nangangatuwiran na upang makatawid sa pader, kakailanganin nila ng isang matalinong utak, at inilapat ni Shubi ang kanyang sarili para sa tungkuling iyon. Sinabi niya kay Senador na bumalik at magulat sa kabisera na siya ay nagtaksil sa kanila. Ipinagkatiwala ni Shubi ang gawain ng pag-escort kay Senador pabalik sa mga mersenaryo at umalis kasama ang grupo ni Back Arrow. Kalaunan ay itinali si Shubi para sa interogasyon. Bagamat wala siyang masamang hangarin, hindi siya pinagkatiwalaan ni Beat dahil minsan na siyang nalinlang at hindi na madaling magtiwala muli. Napagtanto ni Shubi na ito ay magiging napakahirap. Nang bumalik si Senador, lumuluhang iniulat niya kay Kai na pinagtaksilan sila ni Shubi. Ang kwento ay bumalik sa 10 taon na ang nakaraan nang magsimulang magpakita ang Rakuho. Si Kai at Shubi ay pinaalis na parang mga alipin at salamat sa pagkalkula ng isip ni Shubi, mabilis na nahanap ng dalawa ang crash site ng isang Rakuho. Gayunpaman, isang grupo ng mga sundalo ang unang dumating, na naglalayong gamitin ito upang magsimula ng isang paghihimagsik.
Sa pagkakataong iyon, mag-isa silang nilabanan ni Kai. Ngunit nang dumating ang regular na hukbo ng Rika, na pinamumunuan ni Tai, hinatulan niya sina Kai at Shubi na mga rebelde din at iniutos ang kanilang kasawian. Kinailangan ni Shubi na gamitin ang kanyang kamay para harangin ang isang pag-atake para kay Kai. Pagkatapos ay nagpakita ang emperador at nagkaroon ng interes sa kanilang dalawa. Pagbabalik sa kasalukuyan, personal na hinanap ni Kai si Shubi, na gustong maunawaan kung bakit ginawa ito ng kanyang kaibigan. Bumalik sa grupo ni Back Arrow, nagtulungan sina Shubi at Dr. Sula upang pag-aralan at i-activate ang ship. Habang sinusuri ang control panel, iniulat ni Elsa ang isang kaaway, sa pagkakataong ito ay isang tao lamang, at ito ay si Kai. Pagkatapos ay nag-transform siya, nag-iisang hamarang sa buong ship. Hindi tumigil doon, lumipad si Kai papunta kay Elsa, pinilit siyang bumaba ng ship, at sinaktan siya ng isang atake na nagpabalik sa kanya sa anyo ng tao. Tinawag ni Kai si Shubi para harapin siya, hinihingi niyang malaman kung bakit iniwan ni Shubi ang Rika. Sinabi ni Shubi na ang Rika ay isang lumulubog na ship, isang ship nila ni Kai, ngunit ngayon ay nakahanap na ng bagong ship si Shubi. Galit na nagtanong si Kai tungkol sa kanilang pangako, ngunit masakit na sinagot ni Shubi na mula ngayon, si Back Arrow at ang ship na ito ang bago niyang pangarap. Pagkatapos ng mga salita ni Shubi, lumabas din si Back Arrow, nag-transform, at sinugod si Kai. Umatake si Kai kay Back Arrow gamit ang nagninangas niyang sibat at pinaikot siya. Mabilis na lumikha si Back Arrow ng mga clone para umatake mula sa iba't ibang direksyon, na nagawang matamaan si Kai, ngunit hinawakan ni Kai ang braso ni Back Arrow at nagpakawala ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Pinabagsak si Back Arrow, sumugod sina Elsa at Atli para alalayan siya, ngunit humakbang si Shubi para pigilan sila. Sinabi niya sa lahat na itigil na ang pagtatransform at nakipag-usap kay Kai. Nag-usap ang dalawa, at naalala ni Kai ang dati nilang pangako. 5 taon na ang nakalipas, noong unang pagtatransform ni Kai, iba na siya sa iba, kaya lubos siyang pinahahalagahan ng emperador. Pagkalipas ng 3 taon, salamat sa kanyang talento, na-promote si Kai bilang general, habang si Shubi ay naging punong astrologo sa loob ng 1 taon. Nangako ang dalawa na sabay nilang babaguhin ang kanilang bansa. Minsang nasugatan ni Kai ang kanyang braso, na sinasalamin ang pinsalang dinanas ni Shubi para sa kanya, at iyon ang kanilang ibinahaging pangako. Ngunit gumaling na ang braso ni Shubi, at wala siyang naalala sa pangakong iyon. Galit na galit, hinawakan ni Kai si Shubi. Sumagot si Shubi na gusto lang ni Kai na baguhin ang kanilang bansa, habang gusto niyang baguhin ang buong mundo, at para magawa iyon, inilagay niya ang kanyang tiwala kay Back Arrow sa halip na kay Kai. Nang marinig ito ni Kai ay hindi na gustong magsalita. Inilabas niya ang kanyang sandata at idineklara si Shubi ng isang kaaway ng Rika. Sa sandaling iyon, tinambangan ni Beat si Kai, ngunit sa isang suntok ng kanyang kamay sa tiyan ni Beat, agad na napabagsak si Beat. Pagkatapos ay tumalikod si Kai patungo kay Shubi, naglakad palapit sa kanya ng mahinahon, at ibinaba ang kanyang espada, ngunit mabilis na dinapensahan ni Back Arrow si Shubi. Umatake pa si Kai, binasag ang baril ni Back Arrow, ngunit nagawa pa rin ni Back Arrow na hilahin ang gatilyo, na lumikha ng smokescreen na sapat para sa kanya upang magbago. Nag-transform din si Kai para ipagpatuloy ang laban, pero pinigilan siya ni Shubi. Pagkatapos ay pinaputok niya ang ship ng isang babala sa kalangitan. Ngumisi si Kai, ngunit hindi ginawa ni Senador, dahil ang bala ay umabot hanggang sa kabisera. Nahirapan si Kai na paniwalaan ito, kaya nagpaputok muli si Shubi malapit sa palasyo. Si Kai, dismayado at galit na galit dahil wala siyang magawa, nag-iwan ng hamon, nagdeklarang babalik siya, pagkatapos ay umalis. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil sa pagtakas sa panganib. Habang ibinunyag ni Shubi na nandoon pa rin ang sugat sa braso niya, itinago lang niya ito para linlanggan si Kai. At sa katunayan, si Shubi mismo ay hindi alam kung gaano kalayo ang maaaring marating ng putok ng mga kanyan ng ship. Ipinaliwanag ni Dr. Sula na kanina ay naglalabas lamang sila ng gas, at ang pagsabog ay dahil nagtanim ng pampasabog si Shubi sa kabisera noon pa man. Unti-unti, nagsimulang magtiwala ang lahat kay Shubi, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay bago napagtanto ni Kai ang panlilinlang. Sa Rika, nakatanggap ang emperador ng balita mula kay Tai na nabigo si Kai na wasakin ang ship at paslangin si Shubi.
Inutusan niya si Kai na ipagbawal ang pagtanggap ng karagdagang mga misyon at inihanda ang parusa para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinaliksik ni Shubi ang sistema ng ship at ginawang posible na lumipat nang wala si Elsa, kahit na maaari lamang itong lumipad ng diretso at wala ng iba pa. Pero kahit ganoon, binigyan nito ng oras si Elsa na magpahinga bago muling magpapilot. Habang nakabawi si Elsa, ginalugad ng lahat ang ship na pandigma sa loob. Mayroon itong lahat mula sa mga silid-aralan hanggang sa mga armas. Samantala, sa Rika, dinidisiplina ni Kai ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang pagkabigo. Ang ministro ng depensa ay dumating upang makipag-usap sa kanya, na ipinaalam sa kanya na noong nakaraang gabi ay umalis ang emperador upang sugpuin ang mga rebelde sa kanluran, na nag-iiwan si Tai na may pinakamataas na awtoridad sa kabisera. Inihayag din niya na ang parusa kay senador ay darating sa loob ng 3 araw, ngunit ipinahiwatig na sa loob ng 3 araw na iyon, malayang makakakilos si senador sa loob ng kabisera. Nang marinig ito, agad na umalis si senador, at ang ministro, nang matapos ang kanyang bahagi, ay umalis din. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sa paglalakbay at kampang ang grupo ni Back Arrow. Hindi nagtagal ay tumawid sila sa teritoryo ng Ludo at pumasok sa autonomous na rehiyon ng Wilsten, kung saan maluwag ang mga depensa, na nagpapahintulot sa kanila na makadaan. Nahulaan ni Shubi na may 3 araw si senador para imbestigahan ang kanyang trick, kaya gagamitin nila ang oras na iyon para maabot ang pader. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at isang gabi, nakita ni Elsa ang isang brehi na humaharang sa kanilang ship na pandigma. Hiniling niya ang paghinto ng ship, ngunit sinabi ni Elsa na hindi ito maaaring huminto lamang sa kalooban, at kung ayaw niyang masawi, dapat siyang umiwas. Nang marinig ito, sinubukan ng brehi na harangin ang ship, at inisip ng lahat na maaaring kasing lakas siya ni Kai. Ngunit nagpakita si Back Arrow at iniligtas siya bago siya nadurage. Kahit na nailigtas, inatake pa rin ng lalaki si Back Arrow. Kaya't kinailangan siyang itabi ni Back Arrow, na ibalik siya sa anyo ng tao. Nakita siya ni Beat at pinuri siya sa pagiging cute, na ikinatitig ni Atli sa kanya ng kalahating puso. Natamba ang lalaki dahil sa pagod at dinala siya ng grupo pabalik sa lugar na binanggit niya, isang lupain na tinatawag na Pretty Boy Farm. May isang lalaki na nagngangalang Burr ang lumabas at kinausap silang lahat. Noong una ay naghinala sila, ngunit nang maglabas si Back Arrow ng pagkain, ibinaba nila ang kanilang bantay. Nagtataka si Back Arrow kung bakit kumikinang ang mga tao doon, at ipinaliwanag ni Burr na sila ay mga alipin ni Lord Wilsten. Sinuri ni Sula ang mga bata at natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang mga utak ay peke, ibig sabihin sila ay nabubuhay na parang sawi na. Idinagdag ng isang tao na minsan sa isang buwan, ang mga napili ay dinadala sa isang laboratorio, at kapag sila ay bumalik sila ay nasa isang kakilakilabot na estado. Pretty Boy ang palayaw na ibinigay sa mga ito. Sila ay orihinal na mga bata mula sa mahihirap na nayon na ibinebenta sa Wilsten. Pero matapos masaksihan ang malupit na pag-abuso sa kanyang mga kaibigan, nagrebelde si Burr, nagnakaw ng singsing, at naging brehi. Pagkatapos ay kinuha niya ang bukid bilang huling kanlungan dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Inisip ni Shubi na ito ay medyo normal sa kung paano ginamit ng mga bansa ang mahihirap, nag-eksperimento ang Ludo, ginamit sila ng Rika bilang mga alipin. Nakinig si Back Arrow at saka iminungkahi na samahan siya ng grupo ni Burr sa pader kung saan makakahanap sila ng mas magandang buhay sa labas. Ngunit habang nag-aalangan pa sila, inatake ni Lord Wilsten ang bukid. Humakbang pasulong at madaling itinaboy ang mga tauhan ng Panginoon. Nang gabing iyon, sabay-sabay kumain ang lahat. Ngunit nakaupong mag-isa si Burr sa kalungkutan, sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mahina para protektahan ang sinuman. Nang makitang hindi makakatulong ang mga salita ng pag-aliw, umalis si Back Arrow kasama si Shubi para gumawa ng isang bagay. Nang maglaon, ang tatlo sa kanila, sina Shubi, Back Arrow, at si Beat ay direktang pumunta para harapin si Lord Wilsten, at kinaumagahan, sumama sila kay Wilsten sa paghahandang salakayin ang Pretty Boy Farm. Sumang-ayon si Wilsten na ibalik ang isang mapa ng Ludo kung tumulong sila, at nagdala pa sila ng maraming singsing upang maghanda para sa pagsalakay. Si Burr, bagamat takot na takot, ay hindi niya kayang tumayo at tanggapin ang kasawian ng ganito. Kaya, lumabas siyang mag-isa para harapin si Back Arrow.
Nagbago si Burr at nagsimulang magpakawala ng usok sa paligid. Pagkatapos, sumugod siya para salakayin si Back Arrow. Habang naglalaan ng oras si Burr, nagsimula na ang mga natitirang pretty group sa kanilang paglipat. Sumenya si Shubi na hanapin ang grupong iyon at pagkatapos ay sinuntok nila si Beat para agawin ang singsing kay Wilston. Pagkatapos silang lahat ay sabay na nag-transform. Nang tapos na iyon, pinaikot din ng grupo ni Back Arrow ang sitwasyon. Ngunit hindi na kailangan ang mapa dahil kabisado na ito ni Shubi pagkatapos lamang ng isang sulyap. Sa huli, natalo ang Panginoon bago ang pretty group. Nang matapos ito, nagpaalam ang grupo ni Back Arrow kay Burr at umalis, na nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa dingding. Ngayon, sina Beat at Shubi ay sumang-ayon na bigyan ang bawat Brehi ng sarili nitong personal na pangalan dahil makakatulong iyon na gawing individual ang mga ito at mapangalagaan ang mas malakas na tiwala. Matapos ayusin ang mga pangalan, tinawag sila ni Shubi pabalik sa isyong kinakaharap dahil tila ang mga tagabantay ng Hilagang Rika ay nakatingin sa kanilang ship. Sa ilalim ng utos ni Bai, ang Hilagang General, ayon kay Shubi, ang pakikipaglaban sa neutral zone ay ipinagbabawal ng Caravan Road Treaty. Kung ayaw ng Rika ng gulo, lalayo sila sa ship nila. Iyon din ang dahilan kung bakit ang kanilang destinasyon ay kung saan ang pader ay konektado sa neutral zone. Sa sandaling ito, ang mga bata ay tumatakbo upang tawagan sina Elsa at Atli dahil may sasabihin ang mga taga-nayon. Napagdesisyonan pala ng matanda sa nayon na kunin ang kalahati ng mga tao, natatakot na kung sisirain nila ang pader, sila ay isusumpa. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Elsa at ang mga bata na magpatuloy. Samantala, sa Ludo, ipinatawag si Lord Wilston pagkatapos ng insidente. Una, hindi siya sumunod sa utos at inatake ang ship ng grupo ni Back Arrow, pero ang gusto ng prinsesa ay maibalik ito ng mapayapa. Pangalawa, nag-eksperimento siya sa mga inosenteng bata. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit hindi siya nakinig. Ipinahayag niya na ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niya itong lumipas, at kung uulitin niya ito, may kaparusahan para sa kanya. Pagkasabi niyo ay umalis na siya. Inakala ni Lord Wilston na nakatakas na siya sa sakuna at tuwang-tuwa siya. Ngunit sa kanyang paglabas ay napatigil siya at naputol ang isang braso dahil sa pangahas na bigin ang prinsesa. Ang gumawa nito ay si Commander Prax, isa pang tapat na assistant ni Princess Fane. Nang maglaon ay nagtipon siya kasama ang dalawa pang assistant ng prinsesa upang makipag-usap. Alam niyang hindi pa rin nagawang dalhin ng dalawa ang ship ng grupo ni Back Arrow sa prinsesa. Kaya sa pagkakataong ito, si Prax mismo ang pupunta sa larangan ng digmaan para gawin ito. Para naman sa grupo ni Back Arrow, sa wakas ay nakarating na sila malapit sa dingding. Si Back Arrow ay sabik na nag-transform sa Brehi at sumugod upang basagin ang pader, ngunit ito ay masyadong solid. Kahit sa pagsuporta sa Atli, walang gumana. Gustong-gustong sumalakay ni General Bai, ngunit hindi ito pinayagan ni Tai dahil sa takot na maaaring salakayin ng grupo ni Back Arrow ang kabisera mula sa malayo. Naniniwala pa rin siyang totoo ang bluff ni Shubi. Pagkatapos, nag-imbestiga si Senador at natagpuan ang pampasabog na itinanam ni Shubi para linlanggan sila. Iniulat ito ng ministro kay Tai at kahit alam niyang nalinlang sila, hindi pa rin nagmamadaling kumilos si Tai dahil nasa neutral zone pa rin ang ship ng Back Arrow Group. Kung aatake sila, masisira nito ang kasunduan sa Rika at Ludo. Labis na nadismaya si Bai sa hindi pagpayag na kumilos. Sa Back Arrow Group, ginamit ni Shubi si Elsa kasama ng ship para magpaputok ng kanyon sa pader, ngunit nabigo pa rin ang resulta. Sa sandaling iyon, nagpakita ang ilang makina sa ibaba ng pader, na tinatangay ang ship ng grupo ni Back Arrow. Itinulak sila patungo sa teritoryo ng Rika. Agad na nag-utos si Bai ng pag-atake, sina Back Arrow at si Atli ay lumabas upang labanan si Bai upang itulak ang ship pabalik sa neutral zone. Gayunpaman, pinalabas ni Bai ang kanyang mga sundalo ng usok tulad ng huling pagkakataon upang pigilan ang ship sa paggalaw. Pagkatapos ay dumagsa sila sa ship para umatake. Umatras si Atli para magtanggol, habang hawak ni Elsa ang kanyang posisyon, naghihintay sa utos ni Shuba, at si Back Arrow ay nagpupumiglas laban sa martilyo ni Bai. Habang iniindayog ni Bai ang kanyang sandata, inagaw ito ng isang Brehi na si Prax. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang ambasador mula sa Ludo.
Itinuring ni Bai na ito ay isang paglabag sa kasunduan, ngunit sinabi ni Prax na hindi pa siya umabot sa lupa, kaya hindi ito binibilang na paglabag sa teritoryo. Sapat na ang kaunting oras na iyon at naglabas si Shubi ng gas mula sa ship upang alisin ang lahat ng usok at isara ang epekto nito. Mabilis na mananibre ni Elsa ang ship pabalik sa neutral na airspace. Galit na galit si Bai pero walang magawa. Si Tai, na nagmamasid, ay inutusan din siyang umatras. Diretsyong sinalubong ni Prax ang buong Back Arrows group. Siya ay naghatid ng mensahe mula sa prinsesa, na nagsasabing ang prinsesa ay gustong makipagkita sa kanila at ang usapin ng pagsira sa pader ay isang bagay din na nais pag-usapan ng prinsesa. Si Elsa, na iniisip ang mga taga-nayon, ay nagpa siya na sumama sa kanila, ngunit si Back Arrow ay hindi. Ayaw niyang umasa sa sinuman at gagawa siya ng paraan para masira ang pader mismo. Hindi siya pinipilit ni Prax. Sasamahan muna niya ang mga taga-nayon at pagkatapos ay babalik upang akitin si Back Arrow. Pansamantala siyang humiwalay sa grupo ni Elsa at sinimulang basagin ang pader ng mag-isa. Samantala, sinisimulan na rin ni Nakai at Senador ang kanilang plano para pagsisihan si Shubi. Sa ship, saglit na ipinakilala ni Prax ang Ludo. Ang bansa ay kasalukuyang pinamumunuan ng 6 na maharlika kung saan si Prinsesa Fane, isang pasipista, ang kasalukuyang pinuno. Nang matapos siyang magpaliwanag, nakapasok na ang barko sa teritoryo ng Ludo. Tinanong ni Atli si Elsa kung ayos lang bang iwanan si Back Arrow, at sumagot siya na magiging maayos din siya dahil nananatili rin si Dr. Sula kay Back Arrow. Pumasok ang lahat sa kabisera sa gitna ng hiyawan ng mga tao at tinanggap ng prinsesa ang mga taga-nayon sa kanyang bansa. Samantala, sa kanlurang Rika, katatapos lang ng emperador sa pakikitungo sa rebeldeng hukbo. Pagbalik sa grupo ni Elsa, inanyayahan ang mga taga-nayon sa isang marangyang piging. Habang naliligo sina Elsa at Atli ay kapwa na mangha sa ganda ng lugar na ito, at doon din nila nakilala ang prinsesa. Nangako ang prinsesa na magbibigay ng kanlungan para sa mga taga-nayon ni Elsa. Si Back Arrow, gayunpaman, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng pagsuntok sa pader, wala pa ring nakamit. Ngunit ito lamang ang magagawa niya nang hindi umaasa sa sinuman. Nais niyang alisan ng takip ang kanyang nakaraan, kaya nais niyang bumalik sa kabilang panig ng pader. Tinanong ni Back Arrow kung bakit hindi pumunta si Sula sa Ludo, at sumagot ang doktor na mayroon siyang mga dahilan. Habang nag-uusap sila, biglang umatras si Sula. Lumingon si Back Arrow sa likod at nakita si Prax na nagmamadali, at hinawakan niya si Back Arrow na nagsasabi na dahil tumanggi itong bumalik, wala siyang choice kundi gumamit ng dahas. Hindi sumuko si Back Arrow at nag-transform siya, at nagkataon na gusto rin niyang gamitin ang kakayahan ni Prax sa paglipad. Lumikha siya ng mga clone at inihagis lahat pataas, pagkatapos ay ginamit ang mga ito bilang mga angkla upang itulak ang kanyang sarili patungo kay Prax. Doon ay pinilit siyang buhatin siya sa itaas ng dingding. Hindi naman tumutol si Prax bagkos ay sumunod at binuhat siya. Habang mas mataas ang mga ito, mas nagiging siksik ang mga ulap. Nang dumaan sila sa cloud layer, pareho silang biglang inatake ng mga device na pumipigil sa sinuman na lumipad ng napakataas. Kung magpapatuloy sila, maglalabas ng kuryente ang mga device para tapusin silang lahat. Kaya, imposible ang pagtatangka ni Back Arrow na masira ang pader. Gayunpaman, tumanggi si Back Arrow na tanggapin ito at sinubukang itulak pataas, ngunit hinayla siya pabalik ni Prax at hinampad siya. Sa sandaling iyon, nagpakita ang Rekuho. Sinamantala ni Back Arrow ang pagkakataong kumapit dito at makatakas. Samantala, nakilala ni Shubi ang dalawa sa mga tulong ng prinsesa. Magkakilala na sila noon pa man at parehong gustong ibunyag ni Shubi ang sikreto ng Rika. Pumayag siya sa kondisyon na payagan nila siyang makita ang proseso ng pagpapabuti ng Brehi tungkol sa kakayahan ni Prax na lumipad. Itinuro ni Shubi na ito ay isang napakalaking tagumpay. Binanggit din niya na sa kasalukuyan tanging sina Prax at Ludo lamang ang maaaring lumipad, ngunit sinabi na kung siya ay lumahok sa proseso ng pagpapabuti, lahat ng Brehite ay maaaring lumipad. Nakatanggap din si Shubi ng balita tungkol sa hitsura ng Rekuho. Nahuli muli si Back Arrow habang si Sula ay nanatili sa dingding na sinusubukang basagin ito. Ang mga taga-nayon ay nagalak nang malaman na sila ay pinahintulutan na manatili sa Ludo. Si Back Arrow ay dinala ni Prax at pinagmamasdan siya ni Beat mula sa malayo. Sinunod niya ang utos ni Shubi at nagsumbong muli sa kanya.
Matapos matanggap ang balita, hiniling ni Shubi na umalis muna. Habang ini-escort siya palabas, sinubukang tambangan ni Beat ang mga sundalo ngunit na-counterattack siya ng 2 tao. Pagkatapos ay ginulat sila ni Shubi sa kuryente. Samantala, si Back Arrow ay sumasailalim sa mga eksperimento. Paulit-ulit nila siyang kinuryent para masuri kung siya ay isang normal na tao. Nakita ni Beat at Shubi ang lahat. Inutusan ni Shubi si Beat na i-shot ang pulang butones para mapalaya si Back Arrow, na sinasabi sa kanya na maingat na magpuntirya. Kung makaligtaan siya, masasawi si Beat. Ngunit mabubuhay si Shubi dahil kailangan pa rin ng ludo ang kanyang utak. Bagamat nag-aalangan, si Beat, nang makita si Back Arrow sa paghihirap, ay mabilis na kumilos. Matagumpay niyang na-shoot ang button. Nakalaya si Back Arrow at nakuryente ang propesor para maramdaman niya ang sarili niyang sakit. Si Shubi ay nagbuga ng usok upang lumikha ng isang ruta ng pagtakas para kay Back Arrow. Matagumpay na nakatakas ang tatlo, ngunit bago pa man sila makapagsaya ay hinabol na sila ni Prax. Lumaban si Back Arrow at sa loob ng ilang palitan, sinira niya ang maskara ni Prax. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi si Prax, kundi si Princess Fane mismo. Sa katotohanan, ito ang kanyang pangalawang personalidad. Sinabi niya na ang sinumang makakita sa kanyang tunay na mukha ay hindi papayagang mabuhay. Naghagis ng usok si Shubi para umatras. Hindi nila maaaring saktan ang prinsesa dahil kung gagawin nila, lahat ng mga taga-nayon ay muling mapapatalsik. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo ang tatlo habang hinahabol sila ng prinsesa sa kabaliwan. Maya-maya lang, nagpakita si Prax. Humingi siya ng pahintulot na alisin ang grupo ni Back Arrow sa ngalan ng prinsesa. Nang marinig iyon, pumayag ang prinsesa at naunang umalis. Binunot ni Prax ang kanyang espada upang isagawa ang gawain, dahil ang sinumang nakakaalam ng sikretong ito ay kailangang patahimikin. Hindi naman kayang talunin ni Back Arrow si Prax dahil napahirapan lang siya ng masama. Nag-transform siya para buhatin si Shubi at Beat. Agad na tinawag ni Prax ang militar para kumilos. Samantala, pinigilan ni Elsia si Atli nang subukang umalis ng kaibigan niya para tulungan si Back Arrow, ngunit nakapili na si Atli. Sinabi niya na si Elsia ay nakahanap ng kanlungan para sa mga taga-nayon at siya ang kanilang pinuno. Kaya, ang kanyang lugar ay wala na dito. Gusto niyang tulungan si Back Arrow na maisakatuparan ang pagkawasak ng pader. Ngunit sinubukan ni Elsia na panatilihin si Atli sa kanya. Sinabi niya na masyadong mabilis ang lahat, biglang nagpakita si Back Arrow sa nayon, inilagay ang lahat sa kaguluhan. Pagkatapos siya ay pinasama sa isang ship. Naranasan ni Elsia ang matinding panggigipit bilang pinuno, na nangangalaga sa maraming tao, at kailangan niya ng mapagkakatiwalaan gaya ni Atli. Habang parehong emosyonal, kumalat doon ang labanan nina Back Arrow at Prax. Ipinagpatuloy ni Prax ang kanyang taktika sa pag-atake mula sa itaas. Hindi makalikha ng mga clone si Back Arrow dahil naroon sina Beat at Shubi, ngunit nag-isip siya ng ibang paraan. Sa gulat ng lahat, pinalaki ni Back Arrow ang kamay para hawakan si Prax. Tila nanalo, ngunit ginamit ni Prax ang pamamaraan upang tanggayin siya, na pinilit siyang bumalik sa anyo ng tao. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-execute ang tatlo. Sa sandaling iyon, bumalik si Sula, at nakakagulat na tinawag siya ni Prax na kanyang kuya. Sa katunayan, iniwan ni Sula ang prinsesa at iniwan ang ludo. Ang split personality din ng prinsesa ay dulot niya. Kaya, umalis siya upang humanap ng lunas para sa kanya. Sabi ni Sula sa loob ng ship ay may gamot para gumaling ang prinsesa at kailangan niya itong maunawaan ni Shubi. Para kay Back Arrow, siya ay isang taong may kakayahang neutralisahin ang mga Brehite nang hindi pinapaslang ang kanilang mga piloto. Kung mapag-aaralan nila kung paano niya ito ginawa, makakamit nila ang pabor ng mga tao. Para naman kay Beat, inamin ni Sula na hindi niya alam ang kanyang halaga. Kinailangan ni Beat na ipagtanggol ang sarili, na sinasabing siya ang sekretarya ni Shubi, at kung wala siya, walang magagawa si Shubi. Pumayag si Sula na buhayin si Beat at mukhang makatwiran ang lahat, ngunit sinabi ni Prax na ang mga utos ng prinsesa ay ganap, kaya hindi siya papayag na mabuhay ang sinuman. Dahil hindi gumana ang mga salita, gumamit si Sula ng flash para tulungan silang makatakas. Nang ligtas na, tinanong ng tatlo si Sula tungkol dito. Ibinunyag ng doktor na ang kanyang tunay na pangalan ay Wernier, isang beses sa Ludo's Supreme Armored Corps.
5 taon na ang nakalilipas, ang pinuno ay biglang nasawi, na iniwang bakante ang trono. Sa 40 prinsipe at prinsesa, si Princess Fane ang napili. Napilitan siyang mamuno at hindi makalaban. Si Fane ay isang malayang tao, tulad ng isang ibong pumailang lang sa langit, at mula sa kanyang kagustuhan, sila ni Prax ay walang katapusang nagsaliksik at nakabuo ng mga bagay na maaaring lumipad. Ngunit isang beses habang lumilipad si Prax kasama ang prinsesa, inatake sila ni Wernir, na lubhang nasugatan si Fane. Ginawa lang niya ito para ituon ang atensyon nito sa pamumuno, hindi alintana kung kinasusuklaman siya ng mga ito. Hindi nagtagal, opisyal na umakyat sa trono si Fane. Naging stable ang mga bagay ng ilang sandali hanggang sa magkaroon ng pangalawang personalidad ang prinsesa. Noong una, sila lang ni Prax ang nakakaalam, pero kahit papaano ay nalaman ng dalawa niyang assistant. Nilason nila siya bilang parusa at sa sandaling iyon, nagpa siya si Wernir na talikuran ang ludo. Siya ay naging isang doktor at nagsimulang maghanap ng lunas para sa prinsesa. Matapos marinig ang kwento, naunawaan ng tatlo si Wernir. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang susunod nilang kurso. Kinabukasan, bumalik ang emperador sa Rika. Pinatalsik niya si Tai at pinilit na isuko ang lahat ng yaman na kanyang naipon. Ipinahayag ng emperador na maghahanda ang Rika upang sakupin ang ludo. Si Kai ay personal na pinatawad ng emperador, at siya at si senador ay nagtungo sa plaza para panoorin ng emperador sa publikong pagpaslang sa rebeldeng general. Ipinamalas niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng singsing sa general para makipaglaban sa kanya. Habang siya mismo ay hindi kailangang mag-transform, kailangan lang niya ito. Sa isang iglap, ang emperador ay nagpakawala ng isang napakalakas na welga na nagpawi sa general. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses, nagdeklara ng digmaan sa ludo sa buong kalangitan at lalamunan ng Rika ang lahat. Samantala, nahuli na ang grupo ni Elsa at kinumpiska ang kanilang mga singsing. Halos hindi pa nakakabawi si Prinsesa Fane sa kanyang ginawa nang tumawag ang emperador ng Rika, na ipinaalam sa kanya na sa isang araw lamang, ilulunsad ng Rika ang pagsalakay nito sa ludo. Sapat na ang isang araw para sumuko ang ludo. Kaagad na lumipat si Fane sa kanyang ibang personalidad at hinamon ang emperador, sinabing kung siya ay napakalakas, halika at lumunin sila mismo. Nang matapos ang tawag, inutusan niya ang lahat na maghanda kaagad at ipaalam sa mga tao. Narinig din ni Wernir, na nag-scouting, ang balita at bumalik upang iulat ito sa grupo. Medyo naintindihan ni Shubi ngunit pinagalitan si Wernir dahil sa pagiging pabaya niya para masundan, at kaagad na nagpakita ang isang sundalo upang arestuhin silang apat. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, isa pang figure ang nagpakita, sinabihan ang sundalo na umalis, at tinanggap si Wernir pabalik, na nagsasabing hinihintay siya ng Panginoon. Sa karwahe, tinanong ni Shubi kung sino ang Panginoon na ito, at sumagot si Wernir na siya ay isang tao na kahit ang ludo ay hindi ng ahas na kalabanan. Pagdating sa malaking palasyo, ang grupo ay dinala sa harap ng isang corpulent na tao na ipinakilala ni Wernir bilang arbiter ng pagpili, isa sa 6 na pinakamataas na pinuno ng kontinente, ang isa na pumipili ng trono ng hari. Pinuri niya si Wernir sa pagbabalik ng mga kawili-wiling tao, ang utak ng Rika at isang tao mula sa kabila ng pader. Hindi tulad ng iba na nag-iingat, si Back Arrow ay buong tapang na humarap sa arbiter, na nagsasabi na lahat ng nakilala niya ay naglalabas ng matinding emosyon. Ngunit mula sa arbiter, wala siyang naramdaman. Nang marinig ito, pinakawalan ng arbiter ang kanyang kapangyarihan, na para bang ang singsing mismo ay nasa loob ng kanyang katawan, naglalabas ng napakalaking presyon, at ipinagtapat na siya ay nalulunod sa kasiyahan upang sadyang mapurol ang kanyang sarili, dahil kung siya ay magseryoso, maaari niyang sirain ang buong mundo. Nagtanong ito kay Wernir kung ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng lampas sa control or kung mayroong isang bagay na mas nakatago. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kataas-taasang kalihim na si Peter, na nag-uulat ng deklarasyon ng digmaan ng Rika. Kalmadong ibinunyag ng arbiter na siya mismo ang pumili kay Fane para umakyat sa trono at higit na inamin na ang iba pang mga prinsipe at prinsesa, na dapat sana ay pinaslang upang maiwasan ang kaguluhan, ay iniligtas niya, na pinananatiling mga tagapaglingkod. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, inamin niya na noong naaksidente si Fane sa kanyang operasyon, isinalin niya ang sarili niyang dugo para iligtas siya,
sa paniniwalang ang kanyang hindi pagsuko ay magiging karapat-dapat siyang maging reyna, at maaaring ito ang dahilan ng kanyang pangalawang personalidad. Si Werner at ang iba ay natakot, dahil kung totoo, ang kanyang marahas na alter ego ay nagmula sa Arbiter mismo. Sa oras na iyon, iniulat din ni Peter na hindi niya mapipigilan ang utos na tapusin ang mga taga-nayo ni Elsa, at dinala si Elsa. Inutusan siya ni Fane na labanan ang isang Brehi duel laban kay Prax upang sakupin ang kontrol sa ship. Nagbanta si Fane na kapag tumanggi si Elsa na lumaban, tatapusin ang mga taga-nayon, simula sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay ang matanda, pagkatapos ay ang mga bata, na kinukot siya pa na kapag sumuko si Elsa, puputulan niya ang mga binti ng Brehite at ipapatong siya bilang figurehead sa busog ng ship. Sa pilitan sa isang sulok, si Elsa ay kailangang pumili. Bingi, nabubuhay na baldado, or hinahayaan ang lahat ng mga taga-nayon na masawi. Galit ngunit hindi sumusuko, humingi siya ng isang kondisyon. Kung manalo siya, dapat palayain ang mga taga-nayon. Tinanggap ni Fane na may panunuya, tiyak na si Prax ang mananaig. Si Prax ay nag-transform at walang humpay na umatake, habang si Elsa, sa kabila ng kanyang pagsasanay, ay nadurog sa ilalim ng napakalaking presyon, sunod-sunod na atake, walang kalaban-laban para kay Prax, na kahit si Back Arrow ay hindi ito matalo. Samantala, sa kanyang paraan upang iligtas siya, si Back Arrow ay naharang ng Elite Armored Squad ng Ludo. 5 laban sa isang masikip na espasyo na pumihil sa kanya sa pagklo ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon ng desperasyon, napagtanto niya ang sagot. Kinailangan niyang umakyat sa langit para makalusot. Sa anyo ng Brehide, na-unlock niya ang kakayahang lumipad, isang tagumpay na hindi pa nakamit ng mga sundalo ng Ludo, pagkatapos ay pumailan lang patungo kay Elsa. Sa arena, ang malabagyo na mga pag-atake ni Prax ay tumagos sa bawat puwang, at kahit na halos hindi makahinga si Elsa, hindi siya nagpatinag, na hinahabol ng mabuti na inamin ni Prax ang kanyang espiritu bilang isang tunay na pinuno. Nang malapit na ang pagtatapos ng atake, dumating si Back Arrow, na hamarang sa welga at nagmamakaawa na pumalit sa kanya laban kay Prax. Ngunit pinigilan siya ni Elsa, pinaninindigan na nangako siya kay Fane na kung mananalo siya, palalayain ang mga taga-nayon, kaya dapat siya mismo ang tumapos ng laban na ito. Nang marinig iyon, nanumpa si Back Arrow na ubusin ang pagkagambala sa dingding kanina, na nagdeklarang siya ang magiging espada niya. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang mga salita, siya lamang ang makapagliligtas sa sarili, siya lang ang makakatulong sa kanya. Nag-transform si Back Arrow sa sandata na maga para gamitin ni Elsa, ngunit ang bigat nito ay nagpabagal sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, nagpaputok si Back Arrow ng mga thruster mula sa hilt ng espada, na nagpaikot-ikot sa kanya. Bagamat mahirap kontrolin, pinalakas nito ang kanyang bilis at lakas ng husto. Nilinlang niya si Prax na tumuon sa isang aerial attack, pagkatapos ay hiniwa siya gamit ang isang mabilis na kidlat na pumutol sa brehi ni Prax nang hindi siya pinaslang, salamat sa espesyal na katangian ni Back Arrow, na tinapos ang tunggalian sa maayos na karangalan. Sa pagsaksi nito, tila nadismaya si Prinsesa Fane at nagpahayag na siya na mismo ang hahawak ng mga bagay-bagay. Hindi niya pinansin ang kanyang pangako at nagsimulang mag-transform, ngunit ang kanyang mabait na sarili ay nagpakita upang pigilan ito. Hinarap ni Fane ang sarili, inamin na sa lahat ng panahon ay natatakot siya sa digmaan at sa sarili niyang kalikasan, na nagtatago sa likod ng marahas na katauhan. Ngayon ay nagpasya siyang tanggapin ang bawat madugong bunga na idinulot niya at yakapin ang pag-ibig bilang kanyang bagong gabay na prinsipyo. Gamit ang singsing, tinatakan niya ang kanyang marahas na sarili at pinahintulutan ang kanyang mapagmahal na sarili na permanenteng pumalit, humihingi ng paumanhin sa lahat, lalo na kay Elsa, para sa kanyang malupit na mga salita. Ang arbiter ng pagpili ay naobserbahan at nasiyahan sa kinalabasan na ito. Gayunpaman, malungkot na inamin ni Fane na hindi maiiwasan ang digmaan dahil gumagalaw na ang mga gulong. Nasa kanya ang kasalanan, at papasanin niya ang responsibilidad. Nang mabalitaan ni Elsa na pinili ni Fane ang pag-ibig bilang paraan ng kanyang pamumuhay, iniunat niya ang kanyang kamay, nag-aalok ng pantay na alyansa. Dahil hinahabol silang dalawa ng Rika, at ipinaliwanag na ang paraan ng pagkakaibigan ng Aegir ay ang pagtitiwala na ibinayad ng tiwala, labis na tuwa, tinanggap ni Fane ang bagong pag-asa na ito. Sa Rika,
Tinipon ni Emperador Zetsu ang kanyang mga tao sa ilalim ng bandila ng mga pader na kalooban, sabay-sabay na umuungal ang mga sundalo, at siya ay sumugod sa labanan ng may sigasig. Pinagkalooban si Senador ng singsing, at tinawag siya ni Kai sa kanyang kanang kamay, na nangakong dudurugin ang ludo at ipapakita kay Shubi ang halaga ng pagkakanulo. Sa ludo, gustong ipagtapat ni Fane ang kanyang mga kasalanan, inamin na ang kanyang marahas na katauhan ang nagbunsod ng digmaan. Ngunit hinimok ng Supreme Secretary Peter ang pagiging lihim upang maiwasan ang gulat at tumuon sa tagumpay, iginiit na ito ang tanging daan patungo sa pagbabayad sala. Sa silid ng pagsasaliksik, sinuri ni Shubi ang teknolohiya ng ludo, ayon sa teorya na ang brihi ay nagmula sa mga particle ng pananampalataya, likidong nanometal sa loob ng lupa na tumutugon sa paniniwala, ang singsing ay isang amplifier lamang. Sinusubukan ng ludo na lumikha ng mga artificial na singsing at iminungkahi ni Shubi na ayusin ang espiritual na circuitry, pataasin ang sensitivity at pasimplehin ang istruktura, na nagpasimula ng epiphany sa engineer na Dine, na agad na nagtagumpay sa mga hadlang. Habang ang Dine ay hinihigop sa mga pagbabago, tahimik na ibinulsa ni Shubi ang dalawang singsing bilang kanyang bayad. Nang maglaon ay tinawag ni Fane si Elsa at Atli ng Privado, na umamin na natatakot pa rin siya sa digmaan at nag-alinlangan sa kanyang sarili, ngunit ipinaalala ni Elsa sa kanya na nasakop na niya ang kanyang panloob na kadiliman at na ang alyansa ay ipinanganak salamat sa kanya. Nang marinig ito, tinanong ni Fane kung maaari silang maging magkaibigan pagkatapos ng digmaan. Tiniyak nila sa kanya na sila na. Sa konseho ng digmaan, iniulat ni Prax na nalampasan ng hukbo ng Rika ang 3-1 ng ludos, at ang mga cluster cannon sa Cebu ay sinabotahe ng mga komando at inaayos. Iginiit ni Shubi na hindi hahampasin ni Zetsu ang mga mahihinang punto, sa halip ay sasalakayin ang hangganan ng Viola na pinakamalapit sa maestro, kung saan ang mga kanyon ay 4 na beses at makitid ang lupain, dahil nakita lamang ni Zetsu ang tagumpay sa pagdurog sa ludo sa pinakamalakas nito. Gayunpaman, dadalhin ng grupo ni Back Arrow ang kanilang ship upang bantayan ang Cebu bilang pag-iingat. Sa paglunsad ng kampanya, nanatili ang mga taga-nayon sa kabisera ng ludo. Binisita ni Prax si Werner, hiniling na bumalik siya sa labanan, ngunit tumanggi siya, pinahihirapan pa rin noong araw na hindi niya sinasadyang mapaputukan ang prinsesa. Galit na galit, tinutuya siya ni Prax, tinanong kung buhay pa ba siya, at hiniling na ipaglaban niya si Fane. Samantala, si Shubi ay nakipag-usap ng privado kay Back Arrow, na sinasabing ang kanyang hitsura ay nabasag ang marupok na balanse ng mundo at ang digmaan ay sisirain ang ludo at Rika. Pagkatapos, pagsasamahin ni Back Arrow ang Lingoland, pagsasamahin ang lakas ng Rika sa teknolohiya ng ludo para sa wakas ay hamanin ang pader. Sumagot si Back Arrow na kailangan muna nilang manalo sa Cebu, dahil tiyak na magpapakita doon ang kanilang pinakamasamang kalaban, gaya ng hinulaan. Sa Viola Canyon, nagpakita ang mga general ng Rika, si Western General Go at Northern General Ba ang namuna sa Opensiba. Pinangunahan ni Prax ang Armored Brigade ng ludo sa kalangitan upang harapin sila, habang sa hangganan ng Cebu, ang grupo ni Back Arrow ay nahulog sa isang pagtatambang nina Senador at Kai. Bumalik sa larangan ng digmaan, naiwan si Atli na mag-isa upang manood ng ship. Lumabas si Senador upang labanan si Back Arrow upang mahabol at mahuli ni Kai si Shubi. Inutusan ni Shubi si Back Arrow na harapin si Senador habang nire-require ng barko si Elsa na lumagpas sa pagkubkob at i-maximize ang bilis, hindi alintana si Kai na sumugod sa kanila. Kinokontrol ni Bit ang tail cannon at naghanda sa pagpapaputok. Sumugod si Senador, tinutuya si Back Arrow dahil sa pagiging duwag na hindi kailanman pumaslang ng sinuman sa mga laban sa Brehi. Sumagot si Back Arrow na nagbago na siya. Lumipad siya sa langit, na ginawang walang magawa si Senador habang paulit-ulit siyang humiwalay. Pagkatapos ay lumundag si Back Arrow, hinawakan si Kai at itinaas sa ere para mapaputukan siya ng ship habang nasa ere. Si Kai ay walang magawa, hindi makagalaw, kaya't siya ay patuloy na sinusugod at pinapaputukan hanggang sa hindi na siya makalaban. Nang malapit ng itama ni Back Arrow ang isang pangwakas na atake kay Kai, sumugod si Senador upang harangan ang nakakasawi na atake. Bumalik siya sa anyo ng tao, kumapit kay Back Arrow, nagbabalak na gamitin ang pangunahing pampasabog kasama niya. Gayunpaman, mabilis na nakatakas si Back Arrow sa pamamagitan ng pagputol ng detonation cord.
Isang beses niyang sinuntok si senador at pinagalitan, sinabihan siyang huwag isipin na masawi para sa iba. Kung nais niyang tumulong sa isang tao, dapat muna siyang maghanap ng paraan bago isipin ang kasawian. Pagkasabi nito ay nag-transform ulit siya at bumalik kay Atli. Si Back Arrow ang naging sandata niya, na nagpapahintulot sa kanya na magpakawalan ng isang malawak na welga upang masira ang pagkubkob ng kaaway bago ipagpatuloy ang kanilang paggalaw. Samantala, sa labanan ni Prax, bagamat dinaig pa niya ang dalawang general, bigla siyang tinambangan ng emperador. Tinutukan niya ito ng isang nagninangas na sibat, na pinalipad siya sa dingding ng kabisera. Pagkatapos ay nakatanggap ang emperador ng balita na si Kai ay natalo at ang grupo ni Back Arrow ay sumusulong. Mahinahon niyang inutusan ang buong hukbo na maghapunan at ipagpatuloy ang labanan sa susunod na araw. Nang gabing iyon, pinagalitan ni Shubi si Back Arrow dahil hindi niya pinaslang si Kai, na sinabing naantala nito ang kanilang plano. Sumagot si Back Arrow na hindi niya tatapusin ang isang magiging kaalyado dahil kung gusto niyang pag-isahin ang bansa mamaya, dapat maging kaibigan ito ng Rika. Nang marinig ito, nabahala si Shubi, habang idineklara ni Back Arrow ang kanyang sarili na isang hari na gustong makipagkaibigan sa lahat. Sa medical tent, nagising si Kai at sinabing buhay pa si senador. Mapait siyang napasigaw sa galit sa kanyang pagkatalo. Ang digmaan sa pagitan ng mataas na bansang Ludo at ng Republika ng Rika ay sumiklab. Sa pamamagitan ng mga madiskarteng maniobra ni Shubi na sinamahan ng maraming nalalaman na labanan ni Back Arrow, lubos na natalo si Kai. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Emperor Zecho ay tila walang limitasyon, at maging si Prax ay nakaranas ng malaking pagkakaiba sa lakas. Sa gitna ng sitwasyong ito, malugod na tinanggap ng barko ni Back Arrow ang elite unit ng Ludo na sakay. Tiniyak nito sa kanila na sa pakikipaglaban sa tabi ng Eager at sa barkong tumalo sa hindi natalong general ng Rika, maaari rin silang maging mga bayani. Sa kubyerta, ipinaliwanag ni Shubi ang kanyang teorya ng mga faith particles. Ayon sa pananaliksik ng Ludo, ito ang mga particle na bumubuo sa Brehi. Ang espiritual na pundasyon ng bawat tao ay nagsilbing ubod ng kanilang kapangyarihan. Naglaho ang isang talunang mandirigma dahil nawasak ang kanilang espiritu, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanilang katawan sa mga butil ng pananampalataya. Pinabilis ng singsing ang prosesong ito, ngunit nang manalo si Back Arrow, hindi naglaho ang kanyang mga kalaban, at hinahanap pa rin ni Shubi ang dahilan sa likod ng anomalyang ito. Kaya't nagpasya siyang manatili sa kanila upang matuklasan ang misteryo. Tinataya ni Shubi ang pagiging tugma ng Brehi kay Back Arrow bilang napakataas, kaya naman kaya niyang baguhin at gumawa ng mga clone. Ngunit ang kanyang napinsalang kanang braso ay maaaring makahadlang sa kanya sa paggamit ng isang panghuling hakbang na si Shubi ay pansamantalang pinangalanan itong Saber Blow. Para sa kaganhawahan, iminungkahi ni Shubi na pangalanan nila ang lahat ng kanilang mga diskarte. Kung hindi magagamit ang Saber Blow, mapipilitan si Back Arrow na i-lock ang mga target sa pamamagitan ng isa pang galaw or basagin ang pananampalataya ng kalaban, na kung minsan ay hindi maiiwasan ang pagpaslang. Noong gabi bago ang laban, napag-usapan nila ang diskarte. Ang hukbo ng Rika ay mas malakas kaysa sa inaasahan, at ang tanging tagumpay nila sa ngayon ay ang pagkatalo kay Kai upang ibalik ang sitwasyon sa panig nila. Isang general ang nag-aproba ng isang plano na akitin ang hukbo ng Rika sa Viola Canyon bilang isang maniobra ng decoy. Maglalagay sila ng mga pampasabog sa magkabilang pader ng canyon, at kapag nahulog ang mga puwersa ng Rika sa bitag, guguhoy nila ang canyon upang ilibing ang kalaban. Dati itong taktika sa Eki, ngunit ngayon ay mabubuhay sila habang ang hukbo ng Rika ay masasawi. Sa sandaling ito, dumating si Peter na may balita na ang mga tao ay nagtitipon sa labas ng lungsod upang makiusap na wakasan ang digmaan. Personal na lumabas si Fane para bigyan sila ng katiyakan, na ipinahayag na ang Ludo ay binuo sa pag-ibig, pangarap, at pag-asa. Ang suporta ng Eager ay patunay nito at hiniling niya sa lahat na maniwala sa kanya at sa mga sundalo ng Ludo. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumahimik ang mga tao at nagsaya. Sa front lines ng Rika, pinahirapan ni Senador ang sarili dahil sa kahihiyan sa kanyang pagkatalo. Nakiusap siya kay General Go na sanayin siya ng mga totoong sibat. Sa sandaling iyon, nagpakita si Emperor Zecho. Narinig niya ang pagnanais ni Senador na mabuhay para sa paghihiganti. Binigyan niya siya ng pagsubok ng kahihiyan at paghahangad,
Pagkatapos ay iginapos siya at itinapon sa rumaragasang ilog, na itinulak sa bingit ng buhay at kasawian. Sa wakas ay sumigaw si Senador na hindi siya masasawi bago siya makapaghiganti. Sa loob ng ship, pinag-usapan nina Elsa at Atli ang hangganan ng buhay at kasawian. Naunawaan nila na ayaw ni Back Arrow ang pagpaslang, ngunit nagpasya si Elsa na protektahan ang nayon at mabuhay. Minsan ang isa ay kailangang madumihan ang kanilang mga kamay. Narinig ni Bit ang lahat mula sa labas, pagkatapos ay sumugod kay Shubi na humihiling na kumuha ng singsing. Ngunit pinaalalahanan siya ni Shubi na dahil hindi pa niya naiputok ng maayos ang canyon, paano niya makokontrol ang isang brehi. Gayunpaman, pinayagan niya si Bit na magsanay ng simal ate shooting at hinikayat siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang lihim na sandata. Pagkaalis lang ni Bit, dumating si Back Arrow at tinanong si Shubi kung bakit gusto niya ang tagumpay. Kinabukasan, nagpatuloy ang digmaan. Ang grupo ni Back Arrow ay umabant, na inaakit ang kalaban ng eksakto tulad ng binalak. Gayunpaman, nang tila naging maayos ang lahat, iniulat ni Bit na isang nag-iisang brehi ang nagpakita sa likod ng ship. Si Kai iyon, nag-alis ng alikabok ng labanan. Siya ay umungal, nanunuya sa panlilinlang ni Shubi, ang kanyang mga mata ay namumula sa puot, pagkatapos ay nag-transform upang harangan ang ship. Ngunit naroon pa rin ang kanyang mga sugat at hindi nagtagal ay natangay na siya ng ship. Naiinip, tumalon si Atli para lumaban. Ngunit sinigawan siya ni Elsa na hawakan ang kanyang posisyon, dahil kung wala siya ay hindi maabot ng ship ang pinakamataas na bilis. Ipinahayag ni Atli na ang kanyang pananampalataya ay kakayanin niya ito anuman ang mangyari. Pagkatapos ay walang tigil niyang inatake si Kai gamit ang kanyang Thunder Whip. Bumaba din si Back Arrow para tumulong, sinabing wala na silang maraming oras para makipaglaro kay Kai at kailangan nilang matapos ito ng mabilis. Patuloy niyang inatake sa ere si Kai, at ngayon ay nagbunga na rin ang resulta ng pagsasanay sa gabi ni Bit. Eksaktong itinutok niya ang kanya ng ship kay Kai at pinaputukan, na nabasag ang kanyang kalooban. Ngayon ang natitira ay naiwan sa mga sundalo ng Ludo dahil, ayon kay Shubi, kapag nawala na ang lahat ng pananampalataya ni Kai, kahit isang ordinaryong sundalo ay maaaring talunin siya. Samantala, ang ship ni Back Arrow ay pumuslit sa likod ng pangunahing hukbo ng Rika. Sa harap na linya, nakikipaglaban pa rin si Prax, pinagmumultuhan ang nagbabadyang anino ni Emperor Zecho, ngunit pinilit niyang lumaban. Mula sa command line ay dumating ang mga ulat sa emperador, ang Sibo ay nagpaputok, si Kai ay wala sa kontak, at ang sitwasyon ay nagkagulo. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Senador, na nakaharap sa emperador. Inamin niya na ang kanyang pinakadakilang tanikala ay ang pagsisisi at ang kanyang takot kay Shubi. Ngunit ngayon ang mga iyon ay napunit, nag-iiwan lamang ng paghihiganti sa kanyang puso. Dahil dito, binigyan siya ng emperador ng singsing. Si Kai naman, unti-unti na siyang nawawala ng ganang lumaban, naiwan sa awa ng mga sundalo ng Ludo. Sa sandaling iyon, dumating si Senador upang tulungan siya ng isang bagong brehi na nagngangalang Ripo, na may kakayahang lumipad. Inalok niya ang kanyang sarili bilang mga pakpak para sirain ni Kai si Shubi. Gayunpaman, pinigilan siya ng pagmamataas at kahihiyan ni Kai, ayaw niyang umasa sa kapangyarihan ng isang babae. Direkta siyang pinagalitan ni Senador, na nagsasabing hindi iyon dangal kundi ego, at ang pagkapanalo sa anumang paraan ay mas marangal kaysa sa pagkatalo dahil sa pagmamataas. Sinabi niya na siya ay isang kasangkapan ng digmaan, tulad ng isang sibat or isang taybak, at tungkulin ng isang mandirigma na gumamit ng gayong mga kagamitan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kaibuturan ng kanyang katigasan ng ulo. Nagising si Kai sa pagkaunawa na ang kanyang vow of invincibility ay matagal nang naging kay-abangan. Nagpasalamat siya kay Senador, ngunit binalaan niya na ganap niyang pagsasamantalahan ito upang makamit ang kanyang layunin. Tinanggap ito ni Senador at ang dalawa pagkatapos ay pinagsama, at si Kai ay umakyat sa kalangitan. Dahil si Senador sa panig ng Ludo, naakit ang kalaban sa posisyon, ngunit hindi pa nakalaya ang unit ni Prax, nanganganib na may libing kasama ang Rika. Mahigpit pa rin siyang hinahabol ni General Bai at sa sandaling iyon, dumating ang ship ni Back Arrow upang sumuporta, na kontrolado ang lahat. Gayunpaman, habang naghahanda silang magpaputok, nagpakita si Kai, itinaas ang bandila ng Rika ng mataas sa kalangitan at same time na idineklara ang kanyang misyon na pag-isahin ang Lindolon upang lumikha ng kapayapaan.
Naalala ni Kai ang mga mithiin na minsan niyang nakalimutan sa puot, at binago niya ang kanyang target. Hindi na niya itinuon kay Shubi, ngunit itinuro niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Back Arrow, dahil si Shubi mismo ang nagsabi sa kanya na si Back Arrow ay ang kanyang tunay na kaaway. Nagpaputok ang ship ni Shubi, ngunit hinarang ito ni Kai. Hinampes niya si Elsa, pinalipad siya at hindi na siya makagalaw. Pagkatapos ay bumaling siya kay Shubi at ipinahayag na dapat siyang tumayo doon at manood, dahil dudurugin niya si Back Arrow sa parehong paraan na sinira ni Shubi ang pangako sa pagitan nila. Pagkatapos ay tumalikod sina Kai at Senador upang labanan si Back Arrow. Ngunit ngayon ang nasugatan na braso ni Back Arrow ay nagsimulang humadlang sa kanya, dahilan upang mawalan siya ng kontrol. Bagamat nasugatan, tinanggap ni Back Arrow ang laban kay Kai. Samantala, nang makarecover si Elsa sa kanyang paggalaw, kailangan niyang harapin si General Go. Sinubukan ni Atli na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Bai. Sa sandaling iyon ng krisis, nagpakita ang unit ni Prax upang tulungan sina Elsa at Atli, habang si Prax mismo ay sumali upang suportahan si Back Arrow sa laban. Pero dahil nasugatan si Back Arrow, kaya lang niyang tumayo at manood. Pagkatapos ng matinding sagupaan, tinawag ni Prax si Back Arrow upang lumipad sa langit. Hindi nagdalawang isip sina Kai at Senador na humabol. Sa sandaling maabot nila ang isang tiyak na taas, nagpakalat si Prax ng usok upang matakpan ang paningin ni Kai, na hinihimok siyang mas mataas sa mga defensive device, na umiikot sa likod. Itinulak ni Prax si Kai sa device, na kuryente siya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na tapusin siya, ngunit pinigilan siya ni Back Arrow, na tumanggi na tanggapin ang tagumpay sa ganoong paraan. Si Senador, nakaramdam ng pagkainsulto, ay nakalaya sa bitag at nagpatuloy sa paghabol kay Back Arrow at Prax. Nang makitang muli ni Shubi si Back Arrow, tinawag niya itong mag-transform sa isang sandata para kay Prax, na nangangatuwiran na ang nasugatan na braso ay hindi maaapektuhan sa ganitong paraan. Sumang-ayon si Back Arrow at nag-transform. Ang magkabilang panig ay pumasok sa labanan, ang kanilang labanan na ipinalabas ng Supremo ay para makita ng lahat ng mamamayan ng Ludo. Kung manalo si Prax, ang kaharian ay magkakaroon ng panibagong pananampalataya. Ngunit kung hindi, kailangang maunawaan ng prinsesa kung ano ang ibig sabihin noon. Sa kanyang mahabang sword advantage, madaling napatabi ni Prax ang sibat ni Kai at kumilos para tapusin siya. Ngunit naghiwalay sina Kai at Senador nang sinubukan nilang magsanib muli. Humiwalay si Back Arrow at pinigilan si Senador. Habang nahuhulog si Kai, naghagis siya ng mga lubad para igapos si Prax at kaladkarin ito sa lupa. Walang choice si Back Arrow kundi pakawalan si Senador at sumugod kay Kai, kinaladkad siya pabalik sa langit, naiwan si Prax para labanan si Senador. Samantala, nagpupumilit pa rin sina Bit at Shubi na akitin ang mga puwersa ng Rika sa itinalagang posisyon. Nang makitang huminto ang sitwasyon, hindi na napigilan ng prinsesa at nagpas siyang sumali sa larangan ng digmaan. Hinayla muli ni Back Arrow si Kai ng mataas sa ere at sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kanilang bitag, ngunit isang bagay na inilagay doon upang pigilan ang sino man na lumampas. Ipinaalala niya sa kanya ang kwento ng Lingoland na natatakpan ng kalangitan at napapaderen sa lahat ng panig. Mainit na salita ang sumunod habang tinanong ni Back Arrow kung ano ang tunay na ipinagkanulo ni Shubi, ang kanyang bansa or isang tao, ngunit hindi ang kanyang sarili. Bago ang labanan, ipinagtapat ni Shubi na ang kanyang layunin ay manalo at makatakas sa kabila ng pader upang malaman ang lahat tungkol sa mundo sa loob at labas nito. Naniniwala siya na may gumawa ng pader para sa isang dahilan at nagpabalik kay Back Arrow. At kaya hindi niya pinagsisihan ang pag-abandona sa kanyang bansa or sa dati niyang kaibigan. Para sa kanya, mapapahinga lang ang kanyang maliit na henyo na isip kapag napatunayan na nito na mas malaki ang mundo. Sumagot si Kai na ito ang retorika ng isang walang laman na tao na walang sariling bayan at walang pananampalataya. Sinagot ni Back Arrow na ang kawalan ay nagpapahintulot sa kanya na humakbang sa sapatos ng sinuman. Dumating si Senador sa sandaling iyon at nagpatuloy ang labanan. Bumaba muli si Kai mula sa langit patungo sa lupa, tinutuya na ang paglalahad ng mga misteryo sa kabila ng pader ay kawalang isip ng napakaraming nasa loob ang nagduse pa rin sa kahirapan. Inakusahan niya si Shubi ng makasariling pagtalikod sa kanila. Ngunit hindi sumang-ayon si Back Arrow, sinabing ang boses ni Kai ay parang nagsasalita sa sarili. Galit na galit,
Pinaputukan ni Senador si Back Arrow. Samantala, sakay ng ship, kulang sa operator si Shubi dahil nakatutok sina Elsa at Atli na pinipigilan ang Rika. Ang mga komunikasyon kay Back Arrow ay hindi matatag at ang bay ng mga sandata ay walang tao at agad na tumalon si Kai sa mga kontrol. Nang pinindot ni Kai ang arrow pababa, isang nagniningning na liwanag ang nagpakita, na nagpatigil sa labanan. Pumasok si Prinsesa Fane sa field na may sariling singsing, na idineklara ang sarili bilang pinakamataas na prinsesa ng Ludo kasama ang kanyang Brihike na pinangalanang Loveselot at ipinahayag ang kanyang pananampalataya na ang pag-ibig ang lahat. Ang bawat pag-atake laban sa kanya ay napatunayang walang silbi. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang lahat. Nang tila lumiliko ang mga bagay, nagpakita si Emperor Zetsu ng Rika. Nang makita ang prinsesa na pumunta sa field, ipinahayag niya na dapat din niya itong batiin ng may matinding lakas. Inactivate niya ang lahat ng pampasabog na itinanam ng Ludo. Kaunting kilos lang ay pinalipad na niya ang grupo ni Back Arrow, at kahit ang prinsesa ay hindi makayanan ang kapangyarihang ito. Ang kanyang darker self ay pilit na kumawala sa kabila ng kanyang pagtutol. Sa wakas, sumuko siya ng basagin ng emperador ang singsing, at ang kanyang masamang pagkatao ay buo na humarap sa kanya. Ang prinsesa ay unang hamampas ng isang sipa laban sa emperador. Bagamat may kalasag siya, tinusok pa rin niya ito at itinulak siya sa lupa. Ngunit mayroon siyang kakayahang sumipsip ng Brihites, na naging sanhi ng pagkawala ng paa nito. Desperado para sa karagdagang enerhiya, sumugod siya sa labanan sa pagitan ng Rika at Ludo, nagalit na humiwa upang umani ng lakas ng labanan. Ang kanyang malupit na pag-aalsa ay nasaksihan ng buo ng mga tao. Hindi natin maaaring payagan ang mga bagay na magpatuloy tulad nito. Sinabihan ni Back Arrow si Prax na harapin si Kai habang pinipigilan ang prinsesa. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang clone upang bulagin ang emperador at pagkatapos ay naghanda ng isang saber blow habang ang prinsesa ay sumusugod. Hinampas niya ito, ibinalik ang sealing ring at muling pinigilan ang masama niyang sarili. Samantala, natapos na rin ang paghahanda ni na Shubi at Beat sakay ng barko. Nanawagan siya sa lahat na magkunwaring umatras upang dayin ang Rika. Pagkatapos ay bumalik sila habang ang prinsesa at si Atli ay nanatili sa likuran upang harangan ang pag-atake ng emperador. Bumalik si Elsa upang i-pilot ang ship sa ilalim ng utos ni Shubi. At pagkatapos, dumating din si Prax para kunin ang prinsesa at si Atli para ibalik sila sa ship. Nang ang buong hukbo ng Rika ay nagtipon sa busog ng ship, si Back Arrow ay nakatayo sa harapan at nabigyan ng enerhiya. Pagkatapos ay pinaputok ng ship ang super energy na kanya nito kasama ng saber blow ni Back Arrow. Bagamat hindi nito pinaslang ang sinuman, nilipol nito ang lahat ng Brihite ng mga kaaway maliban sa emperador at Kai. Gayunpaman, inutusan pa rin ng emperador ang kanyang mga puwersa na gamitin ang mga nakasanayang armas. Nakipaglaban pa ang mga general ng Rika nang walang armas laban sa Brihites ng Ludo. Sumigaw ang mga opisyal ng Rika habang itinutulak nila ang infantry pasulong na may mga baril, espada, kamao, at kahit ngipin. Ipinahayag nila na kahit nawalan sila ng kanilang mga sandata, nananatili ang kanilang mga katawan, at mas mabuting masawi kaysa mabuhay sa kahihiyan. Hinikayat ni Back Arrow si Kai na huminto dahil sunod-sunod na nasasawi ang kanyang mga sundalo. Ngunit sinabi sa kanya ni Shubi na huwag mag-aksaya ng mga salita dahil para sa kanila, ang pagmamataas ay higit sa buhay. Kinilabutan ng lahat nang makita ang mga tropa ng Rika na patuloy na nasasawi, kahit na nagmamakaawa sila na tumigil sila. Sa sandaling iyon, tumalon si Princess Fane sa unos ng mga talim at bala. Hiniling niya na salakayin siya ng magkabilang panig at maging si Zetsu para masipsip niya ang lahat at maibalik ito bilang puwersa ng buhay. Ang pag-ibig ng isang soberanya ay magpapagaling sa lahat. Ibinalik niya ang parehong mga sundalo ni Ludo at Rika, na ginawang bumangon ang mga mandirigma sa magkabilang panig at sumigaw ng malakas. Sumagot ang mga tauhan ng Rika na kahit na sila ay maligtas, hindi sila magpapakita ng awa dahil ito ay isang larangan ng digmaan, at ang pakikipaglaban hanggang sa huling hininga ang kanilang paraan ng paggalang sa kanilang mga kaaway. Sinabi ni Prax na ito ay walang saysay, ngunit si Fane ay naging mas determinado. Natapos din ang laban nila Atli at Elsa. Inamin ni Prinsesa Fane na sa loob niya ay nakatago pa rin ang isang kadiliman na nagnanais na lumunin ang kanyang mga kaaway para sa lakas.
Kaya, hanggat kaya niya ang sarili, patuloy siyang maghahasik ng kabaitan. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya na ang pag-ibig ay ang lahat. Nanginginig ang langit habang ang mahabagin na kapangyarihan ng prinsesa ay bumangon sa Ojin. Nang maibalik, nabasag at nasira ang baluti ni Zetsu. Sa wakas, ang emperador ay nagbigay ng utos na itigil ang pakikipaglaban, na inamin na siya ay natalo ni Prinsesa Fane. Gusto pa rin ni Go at Bai na lumaban hanggang kasawian, ngunit mahigpit na ipinaalala ni Kai sa kanila na ibinigay na ang utos ng hari at hindi na nila ito dapat bigyan pa ng kahihiyan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Prinsesa Fane na magtatanggol lamang ang Ludo, at kung atras ang Rika ng mga tropa nito, hindi sila hahabulin. Tinanggap ni Emperor Zetsu ang isang verbal truce, na nangakong hindi sasalakayin ang Ludo sa hinaharap at umatras. Pagkatapos, pinasalamatan ni Prinsesa Fane sina Elsa, Atli, Prax, at lahat para sa kanilang nagkakaisang pagsisikap, at sumagot ang grupo na ang pag-ibig niya ang nagtapos ng digmaan. Pagkatapos, nagpahayag si Princess Fane ng talumpati na nagpaparangal sa mga mandirigma, nagdedeklara ng tagumpay at nagpapaalala sa lahat na alalahanin ang mga buhay na nawala. Para sa Ludo man or Rika, lahat ay mahalaga. Nangako siyang dadalhin ang mga sakripisyo upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan sa kabilang panig. Nang tanungin si Emperor Zetsu kung ano ang tingin niya sa Fane's Brehi, sumagot siya na maganda man ito, kahindak-hindak, or karapat-dapat na tapusin, pareho lang iyon dahil labis niyang inaabangan ang susunod na labanan. Bumalik kasama ang grupo. Ang ship ay dumanas ng system failure matapos gamitin si Back Arrow upang palakasin ang mga particle ng pananampalataya, na nag-iwan ng matinding pinsala. Kaya, kinailangang ipagpaliban ang seremonya ng pagtanggap ng mga mamamayan at mga pagdiriwang na paliguan at mga kapistahan. Sinabi ni Prinsesa Fane na sa kanyang pagbabalik ay sasabihin niya sa kanyang mga tao ang katotohanan tungkol sa kanyang pangalawang sarili, dahil hindi niya sila maaaring linlanggan magpakailanman. Naniniwala si Prax na ang tagumpay ay makakatulong sa mga tao na maunawaan ito. Ngunit sa sandaling bumalik ang grupo sa mga tarangkahan ng lungsod, ang mga tao ay umungal at sumumpa kay Fane bilang isang asasin at isang demonyo. Nagsigawan sila na nakita ng mga mata nila ang pag-provoke niya sa Rika. Tinawag nila siyang War Anger, isang taksil sa pag-ibig, hiniling na tapusin ang mangkukulam, at isinumpa siya dahil sa panlilinlang sa mabait. Para sa kataas-taasang nilalang ay ipinakita lamang sa kanila ang sandali na ang prinsesa ay nabaliw, habang pinuputol ang broadcast kapag siya ay nagaliligtas ng iba, nagtatanim ng pagdududa sa mga tao. Galit na galit, nag-transform ang mga ito, pinilit ang prinsesa na tumakas kasama ni Prax. Pagbalik nila sa palasyo, nalaman ng dalawa na sinalakay ng mga taga-nayon ang laboratorio at nagnakaw ng mga singsing. Dahil hindi pa nakakabalik ang pangunahing puwersa, ang garrison na lang ang natitira. Kung maghimagsik ang mga mamamayan, kailangan nilang supalan, ngunit pinagbawalan sila ng prinsesa na saktan ang mga tao. Nang pumasok siya sa silid ng konseho, sa wakas ay nalaman niya na ang nagpakita ng labanan sa mga tao ay ang napili. Gusto niyang lumabas at ipaliwanag ang lahat sa mga mamamayan ngunit bumagsak dahil sa pagod pagkatapos ng labanan. Samantala, sa panig ni Back Arrow, habang nagko-concentrate si Shubi sa pag-aayos ng ship, bigla silang inatake ng kakaibang Brehite. Humakbang si Back Arrow upang lumaban, ngunit nasa isang ganap na kawalan. Nang lumikha siya ng 10 clone para hulihin ito, nawala ang Brehite. Bumalik sa kabisera, binahan na ng mga mamamayan ang mga pintuan ng palasyo. Kung magpapatuloy ang katahimikan, malapit na nilang masira ang mga tarangkahan. Sa sandaling iyon, nagkamalay ang prinsesa at nagpas siyang lumabas upang makipag-usap sa mga tao. Gayunpaman, nang humakbang ang isang lalaki upang itanong kung siya ang nagsimula ng digmaan sa Rika, biglang nagpakita si Back Arrow at dinurog siya, pagkatapos ay pinabagsak ang isa pang taga-nayon bago umalis. Sumabog ang kaguluhan, at ito pala ang agent in disguise ng Supreme Being. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isa pang taga-nayon, nagpagalit sa mga mamamayan, at ipinahayag na ang prinsesa ay nagtaksil sa kanila habang namamahagi ng mga sandata sa karamihan para sa paghihimagsik. Nang matapos siya, bumalik siya upang magulat sa kanyang master, na pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang tunay na anyo. Inihayag niya na si Prinsesa Fane ay tinanggal sa kanyang trono dahil sa galit sa mga tao at binigyan sila ng kalayaan na itapon siya ayon sa gusto nila.
Maging ang mga kawal ay hindi sila mapigilan. Maging ang kanyang dalawang malapit na retainer ay bumaling sa kanya, na nagbabalak na isakripisyo siya para pakalmeyan ang galit ng mga tao. Ngunit hindi ito tinanggap ni Prax at sinubukang ilayo ang prinsesa. Muling nagpakita ang nagpanggap na back arrow upang harangan siya at nahuli si Princess Fane. Si Wernier, na galit, ay sumugod upang harapin ang deity at humingi ng paliwanag. Pagkatapos ay nahayag na hindi kailanman hinanggad ng deity ang kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, napagtanto ni Wernier na siya ang nagpadala ng isang impostor upang atakihin ang prinsesa noong siya ay bata pa. Galit, nag-transform si Wernier. Ngunit paano makakalaban ng isang tao ang isang Diyos? Siya ay nalulula, na-corner, at napilitang umatras. Tungkol naman sa prinsesa, nang malapit na siyang tapusin sa publiko, nagpakita ang tunay na back arrow at iniligtas siya. Nasabi ni Wernier ang balita sa kanila at ibinuhos ni Shubi ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aayos ng ship sa tamang oras upang makarating sa pinangyarihan. Mabilis nilang binuhat ang prinsesa sa kabila ng kanyang mga protesta at naiwan si Prax upang labanan ang lingkod ng bathala. Habang ginamit ni Wernier ang kanyang huling lakas upang protektahan ang mga taga-nayon mula sa pagsalakay ng mga baliw na mamamayan ng Ludo, siya ay inatake ng maraming beses nang walang reklamo. Nagmamadaling tumulong si Back Arrow, ngunit huli na ang lahat. Malubhang nasugatan si Wernier at ilang hininga na lang ang natitira. Humingi siya ng tawad sa prinsesa at nakiusap sa lahat na manirahan sa kanyang lugar. Bago pumasok ang kalungkutan, dumating si Peter kasama ang mga tropa na hinihiling ang grupo ni Back Arrow na ibigay ang prinsesa, na nagsasabing ang mga tagalabas ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng ibang bansa. Nang marinig ito, mariing idineklara ni Atli na nagtatag siya ng sariling bansa. Ang ship na Grande Jagger ang magiging teritoryo nito at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang unyon ng Grand Digger, isang malayang bansa, at dahil ang prinsesa ay nasa asylum kasama nila, paprotektahan nila siya. Matapos gawin ang deklarasyon na ito, umalis sila. Sa sumunod na 2 buwan, lahat at ang mga taga-nayon ay nanirahan sakay ng Grand Eager. Mula sa pagsasaka hanggang sa mga livestock, natugunan ng ship ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa isang araw ng paglalaba, lahat sila ay nagtipon upang pag-usapan kung sino ang mamumuno sa bagong bansa. Nominado ng lahat si Atli dahil nakuha niya ang tiwala ng marami. Di nagtagal, nakatanggap sila ng mga liham ng kasunduan mula sa Rika at Ludo na kumikilala sa Grande Jagger bilang isang malayang bansa. Binigyan si Atli ng isang espesyal na damit na angkop sa isang soberanya. Nang dumating ang araw ng pagpirma ng kasunduan, umalis sandali sina Back Arrow at Shubi para sa ilang gawain. Di nagtagal, maraming mga lords at pinuno ng maliliit na bansa ang pumunta sa Grande Jagger upang dumalo sa seremonya ng pagpirma, kabilang ang grupo ng mga Pretty Boys Group. Sa pagkakataong iyon, dumating si Peter para tumikim na nawala sa trono si Prinsesa Fane, ngunit binati niya ito ng nakangiti. Bago pa siya makapagpalakpakan, ipinahayag ng hukbo ng Ludo na tinalikuran na nila ang bansang Ludo upang sumunod kay Prax, dahil sa bandang huli ay nais lamang nilang pagsilbihan ang prinsesa.